Walang permanente, sabi nga nila. Di ba? Alhamdulillah. Alhamdulillah dahil tayo ay Muslim. At tanggap natin yan lahat na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, noong nakaraang linggo, natapos na natin ang uri or bahagi ng nilalaman na sinasabing qadar. Na ang qadar ay kasama ito sa 6 na pananampalataya ng Muslim. Ibig sabihin, ang tao na hindi naniniwala sa qadar, na ito yung tadhana, na alam ng Allah, bago maganap yun, na ipinasulat na ng Allah, bago maganap yun, at kapasyahan at kapahintulutan ng Allah, at ito'y nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Ang lahat na ito ay nasa kanyang kapasyahan. At ang hindi maniwala doon, at mali ang kanyang pananaw patungkol dito, ay isa itong pwede nating sabing peligro sa buhay ng isang Muslim. Bro, pwede kang malikaw. Maraming tao na nalikaw dahil doon sa maling kanilang pananaw patungkol doon sa qadar na yan. Yes. And this is the reason why we gather every Friday, because we want to know and to seek more knowledge about our religion. This is the essence of why we come here every Friday. To learn deeply about our religion based from the understanding of the scholars, as-salafus salih. Hindi yung basta usapang barbero, hindi basta yung narinig mo doon. Katotohanan na walang kinikilingan. Masyaallah, ang puto nyo, pink na pink, ha? Lahat ganyan. Ishak, kumusta ka na, Ishak? Ha? Upo ka, bro, upo ka. Meron pa doon. Upo ka doon sa likod. Masyaallah. Ang kapatid natin na ito na si Ishak, matagal na yan dito. Nung una pa yan dito si Ishak nung kailan ba? 2012 ako dito nagsimula sa Batha, nandito na yan si Ishak. 11 ka na dito, Ishak, di ba? 2011? 2006. Kadugay naman ni Bubay. 2006 nandito ka na pala nun? Mashallah. Oh, matagal na. Matagal na yan siya dito, mashallah. At nakauwi siya, tapos bumalik din siya. Yun nga, hindi ko alam bakit siya bumalik. Dahil hindi maano ang Riyadh daw. Hindi, masarap mag-abroad muli. At hindi mo maiwasan na gustong-gusto mo. Bro, kung tatanungin, ikaw Ishak, sa palagay mo, bakit ikaw ay bumalik sa pagbalik dito sa Riyadh? Anong dahilan? Ayaw mo na sana bumalik. Aha. Kaya lang, yung amo ko talagang gustong-gusto niya ako eh. Dala niya ako eh. Sabi niya sa akin, bumalik ka lang dito, bibigyan kita ng 40 visa. Sino ba ayaw nun? 40 na visa? Ang purpose ko doon sa visa, naisip ko kagad, pag kinuha ko yung mga pamangkin ko dito, baka sakali isa sa kanila mag-Muslim. Mayroon akong reward. Maganda. Mayroon naman mga nag-Muslim. At may mga dumating na rin, yung iba. Nandito na lahat. Mashallah, bro. Mashallah. Ang dami mong natulungan kaya sa buhay mo. Oo, ngayon, mayayaman na sila. Minsan niya, di na ako kilala. Ya Allah, mashallah. Sana all. Bro, alam mo bro, yung sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, khairun nas anfa'ahum linnas. Ang pinakamainam na mabuting tao sa inyo ay ang tao na napapakinabangan ng maraming benepisyo, na napapakinabangan siya ng mga tao. So isa yan, isa kang tao, ang dami na nabigyan mo ng trabaho na natulungan mo. Allahu Akbar. So minsan, sabi mo, nasasaktan ka rin. Okay lang. Sanay na ako, yan. Yan ang maganda sa Muslim. Masanay tayo lahat. Masanay ka ng masaktan. Alam ko na yan, dahil pa naman sila ko rin. Ayun, mashallah, yan. Maluwag ang kanyang pananaw. Alhamdulillah, totoo yan. At yun ang maganda bro, yung wag kang, para hindi ka masaktan, wag kang umasa. Wag kang umasa at wag kang
dito papasok yung ikhlas. Kasi pag ikhlas ka na ikaw ay dalisay, wala kang iniisip na kapalit. So, yung tao na tinulungan mo, nagbigay man siya sa'yo ng utang na loob o nagpakabuti man siya sa'yo dahil sa tulong mo o hindi ka masasaktan. Kasi ang hangad mo ay gantimpala mula sa Allah, hindi para sa tao. Dahil kung tutuhanin mo, ang mga tao, sabi ng Allah, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Karamihan sa mga tao, nakakalimot, walang utang na loob, at malimit lang sila magpasalamat. Ang tao, pag nagkaroon ng biyaya, sige ang pagpuri ng Allah. Pag nagkaroon ng kunting mga pagsubok na kirot lang, nakalimutan na yung mga biyaya ng Allah, nakafocus na dyan doon sa anuman ang pinagdadaanan niya. So nakalimutan na niya na dati siya ay nagkaroon ng 3 asawa, tapos nagkaroon siya ng bahay, kotse, mga anak, maganda yung trabaho. So kunting, alam mo kasi ganyan ang mundo, hindi walang permanente. Pagsubok. So yan ang sinasabi natin na qadar. Na dapat tanggalin ang mga anumang tadhana na dumadaan sa buhay natin. Tama? Bro? So bago tayo pumunta sa pangalawang topic natin na discussion natin, mayroon ba kayong katanungan patungkol doon sa qadar na ating tinalakay noong unang linggo? Luzon, Visayas at Mindanao. Chinek na ba ito ni Kwan, ni Sandibar? Chinek niya? Sabi niya yung sa'yo na ng pagbabasihan. Sa akin daw ang pagbabasihan? Kasi may mga na-late, may mga na-late. Pero nakaabot naman ito. O dahil sa kakulangan ng oras natin, ano? Iba, dumarating. Okay, bro. So, pakitingin anong text na next topic natin about doon. Basta, ang pinaka-climax ng ating discussion patungkol sa qadar ay isa ito sa mga haligi ng pananampalatayang Islam, pang-anim na haligi ng Islam, at napag-usayan natin, natalakay na natin ito, na ito ay sa mga may 4 ito na bahagi na sinabi ng mga pantas, na ito yung una, kaalaman ng Allah, al-ilmullah, bi anna Allah kataba kulla shay. Pangalawa ay ang sinasabing hada huwa kitabullah aw kataballahu fi lawhil mahfuz, kataba maqadir al-khalaiq. Ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng magaganap. Maski yung paghulog ng dahon na yan, hindi yan mahulog, bro. Basta kung hindi yan kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun din yung kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong ninanais, may mga pinaplano. Bukas, isang araw, hindi mo makukuha kung ano yung plano mo. Kaya tama yung sinabi mo, bro, na huwag kang umasa. Sabi ng mga Arabo, laysa kullu ma yatamannahul mar'u yudriku. Hindi lahat ng kung ano ang hangarin na gusto ng isang tao ay makakamit niya. Di ba? Ang anak mo, may ini-expect ka sa kanya, don't expect too much about your children. Even you control them. Even your wife alone. Mahal mo siya, sumusunod siya sa'yo, tapos akala mo lahat ibibigay din. Hindi, bro. Ganun. Lahat tayo ganun. So, huwag kang umasa. Magtira ka para sa sarili mo. May kasabihan ng mga Maranaw. Ang sabi nila, di ka langan ginawa na sama kang ginawa. Huwag mo ibigay lahat at magtira ka sa sarili mo. Parang mali yun. Aywan ko. Agree ba kayo doon? Huwag mo ibigay lahat, magtira ka sa sarili mo. Depende sa Depende. Sa Islam sa Islam ang pinakamaganda yung nagbibigay lahat. Pero hindi rin ibig sabihin magbibigay ka lahat. Magbigay tayo ng sadaka kung ano lang yung kaya mo. Pati sa pagsamba sa Allah, hindi iniutos ng Allah, hindi mo kakayanin. Maski ito'y obligasyon, pero kung hindi mo kaya, hindi na wajib sa'yo. At ang pagiging wajib niya depende sa mga tao. Maari sa kapatid natin na si Abdullah wajib, maari dito kay Jibril hindi wajib. Maari kay Yusuf wajib. So iba-iba yan, depende sa kakayahan, depende sa sitwasyon ng pangyayari. Depende sa panahon.
Depende sa pangyayari. Nakuha ba, mga taga Mindanao? Uy, anong problema nyo sa Mindanao ngayon? Nagbaha din sa Mindanao? Akala ko sa Luzon lang. Anong buhaya? Pag may baha, may buhaya? Hindi. Alam mo, may punto yun. Pag may baha, may buhaya. Pag inisipin mo, parang siguro dahil sa nakikita nila, pero ang totohanin yan, pag may baha, ang dahilan din ay ang mga tao. Correct. Bakit nagbaha? Kayo na mga tao, pabaya kayo na pagtatapon ng mga basura at hindi nyo inaalagaan ang inyong kapaligiran. Bakit nagbaha? Naglukluk kayo ng mga kurap na mga tao na ninanakaw nila yung dapat para sa inyo. Ngayon, sino sisisihin mo? Bakit hindi umunlad ang lugar ninyo? Kasi kumuha na kayo ng suhol, tapos yung naging kandidato na naubos ang pera niya sa panunuhol sa inyo, ang nangyari ngayon, babawiin niya yun. Alam nga naman, libre. Common sense, logic. Bahala kayo sa buhay niyo. Sa araw ng paghukom, bawat isa titindig sa Allah subhanahu wa ta'ala, lilitisin. Pag mo sabihin, kasi si kapatid, ganito isada. Si kapatid, sisisihin mo. Bakit? Ikaw? Wala bang hindi ka binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip? So magandang topic ngayon. We have done already with our discussion about Islam, the 5 pillars of Islam. Alhamdulillah, last week, we also tackled and we finished the discussion about the 6 articles of faith. And now, we will go with Al-Ihsan. Kama yaqulul ulama maratibuddin, the 3 stages of religion. First, Islam. When we talk about Islam, more on actions. Second is the so-called Iman. And Iman has 6 articles. And when we say about Iman, what works and counts is our heart. Bro, pag sinabing Iman, ang gumagana ay ang puso. Ulitin mo. Anong gumagana? Puso. Ang pinapairal sa puso. Sa mga pananampalataya na nabanggit natin na paniniwala sa kaisa ng Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga kasulatan, sa araw ng paghukom, at sa qadar. Anong umiiral dun? Action ba? Puso. Totoo. Natigib. Na walang pag-alinlangan. Ang pinapaniwala ng puso doon sa mga nabanggit na yun. Nakita mo ba ang Allah? Nakita niyo ang mga anghel? Nakita niyo ang araw ng paghukom? Nakikita niyo ang qadar na mangyayari bukas isang araw? Ano ang naniniwala doon? Mga Muslim. Ano? Paano maniwala ang puso? Yan ang tanong. Paano maniwala ang puso? Sige. O di baliktarin natin. I-connect natin. Paano magmahal ang puso? Ang puso, pag nagugma, paunsa siya magugma? Pag naggugma, pag nagmahal, gagawin. Gagawin niya. O di ba? Mag-uutos ang utak dahil siyang may control ng CPU ng ating katawan, tapos mararamdaman ng puso pupunta sa utak, ang utak mag-uutos dun sa mga katawan, kani siya imong ibuhat nimo, ni siya ibuhat nimo. Nagugma ka sa iya at tagi siya flower. At tagi siya tsokolate. Mashallah, nakarelate ka bro. Okay, so ngayon pupunta tayo sa ihsan. So ano nga bang ihsan? Ma ta'riful ihsan? Ano yung ihsan daw? Oo nga pa nga, naka-live tayo. Sige lang. Wag na, okay lang. Hindi na tayo elementary para isulat ko. Kayo ay nasa BTech University. Masya Allah.
Sa BTEC pa lang, high-tech. BTEC University, high-tech pa kayo. Yeah. Oh, mashallah. So, ang sabi ko, ang ihsan. Ano ibig sabihin ng ihsan? Bakit may ihsan? Bakit may Islam? Bakit may iman? Kasi ito yung pagbabasihan sa tunay na relihiyon. Kita nyo? So, kung mayroon kang action at mayroon kang puso na naniniwala, kailangan ay mayroong tunay na magpapaangat dito sa sinasabing pinapaniwalaan mo na mayroon kang action na may pakita mo ng mas mainam na pabutihin mo siya. Yan ang ihsan na pagpapakabuti, pagdagdag ng kabutihan na para alalaong baga, nakikita mo ang Allah na ang ginagawa mo ay nakikita at nagmamasid siya at pinagbubutihan mo ang gawain mo. Na alam mo na nakikita ka niya. Kaan nagkataraho. Fa'ilam takun tarahu, fa'inahu yarak. At maski hindi mo nga siya nakikita, pero isipin mo, nakikita ka niya. Minsan, bakit ka nagpapakabuti, bro? Dahil, minsan natatakot ka na pagsabihan ka ng magulang mo. Di ba? Bakit ka minsan nag-ayos-ayos? Dahil? Tibok-tibok ang puso. Bro, mag-move on ka na. Hindi na yan ang discussion natin. Wala na tayo dyan sa pagtibok ng puso na yan. Ang kahapon, iba na siya ngayon. Focus na tayo dito sa ihsan. Okay? So, ang ihsan ay ang paggawa ng kabutihan na lalo mo siyang pinagbubutihan. Dahil alam mo na may nakabantay sa'yo, na may nakatingin sa'yo, na siya ang iyong Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsanu ta'riful ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ay ang pagsamba sa Allah na ginagawa mo, na pinagbubutihan mo, dahil batid mo na siya ay nakamasid at nakatingin sa iyo, alam niya na alam mo na ginagawa mo ay alam niya, although hindi mo siya nakikita in person. So yun ang ihsan. Batid nyo ba mga kapatid na ang pagiging ihsan ng isang tao, iyan ang pinakaangat sa relihiyon? Ano? Siya ang o pinakamataas ang antas. Bakit? Kasi ang Islam nakikita ng karamihan. It is an action. Salah, Hajj, okay? Nandun tayo. Ordinary, ginagawa ng bawat isa. Ang iman na maaring nakatago, na maaring ikaw ay plastic na Tupperware. O ano ba yung uri ng plastic na Tupperware? Urukan. Marami kayong urukan sa bahay. Okay. Sige. Kung ikaw ay may iman na pwedeng pinapakita mo at maski may action, pero sa loob ng totoo sa puso mo, hindi ka totoo. Kaya ang tunay na nakakabatid kung ikaw ay totoo at hindi, ikaw sa sarili mo at ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito paulit-ulit nating sinasabi na don't be judgmental. Kasi hindi mo alam, ang kapatid mo na yan, na tinitignan mo siya, na tumitibok ang puso niya, siya lang nakakaramdam. Hindi nararamdam ng iba. Di ba bro? Wala nakakaalam. So bakit ka nag-uhusga sa isang tao? Samantala ang ihsan ay siyang gawain na nagpupursigi sa iyo na kung bakit mo ginagawa dahil pag-uutos ng Allah at dahil sa pananampalataya mo sa Islam at dahil nais mo na maging angat ka, nandoon ka sa itaas, nandoon ka sa maraming pagkakabutihan. Sa Islam mga kapatid, kung tayo dito sa mundo, karamihan gusto natin ay may lamang o mas marami o mas may dagdag na ayaw mong nahuhuli ka at ayaw mo na hindi nasasapawan. Yung ayaw mo na
Wala. Gusto mo meron. Tama ba yun? Gusto mo meron? Sino sa inyo ang gusto niya na wala? Pag wala ka, bro, wala. So, lahat gusto natin meron. Magkaroon na ano? Mayroon lahat ng gusto. Pero kung ano yung dapat na meron tayo, alam niyo kung anong dapat? Tunay na pananalig at pananampalataya sa Allah at paggawa ng kabutihan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Makipagpaligsahan kayo, makipag-ugnahan kayo sa paggawa ng maraming kapatawaran sa Allah. Ang mga kapatawaran sa Allah ay ang mga paggawa ng kabutihan, ang pagsunod sa kanyang mga batas at kanyang pag-uutos at anuman ang tinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang kantimpalan nito ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasing kalawakan ng kalangitan at kalupaan na hindi pagkukumpara itong kalangitan at kalupaan dahil wala ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito ay para doon sa mga tao na tunay na mga matakutin sa Allah. Mapapabilang ka sa matakutin sa Allah, bro, kung ikaw ay nakikipagpaligsahan ng kabutihan sa paggawa ng karamihan na kabutihan. Karamihan sa atin dito sa mundo, gusto natin na makipag-unahan sa iba na, bro, ilan ang sweldo mo? Sana bro, sana ganyan din ako. Anong kumpanya mo? Sana makalipat ako dyan. O meron ka ng kumpanya pero gusto mong mag-add ng additional na sa mga gobyerno, gusto mo promote. Sa mga dating nagtatrabaho, gusto mo madagdagan ng sweldo. Gusto mo ba yung sweldo mo ganun pa rin? Ayaw mo? Dagdag. Sino walang dagdag? Sino hindi gusto magdagdag, bro? Di ba? Lahat gusto natin na madagdagan. Lalong-lalo na nagmamahal ang mga bilihin. napakabahina ang tao na ang lahat ay meron ng mga pagbabago tapos nandun pa rin siya sa ayaw pa rin niya makiisa o makisama o makisabay. Makisabay ka ngayon sa panahon ngayon. Wala ka na doon sa dating 1970. Okay, so ngayon, ano ang halimbawa ng ihsan? وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Masya Allah. Sa Surah Yunus, dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit na ikaw Muhammad ang gumagawa ng anumang gawa o di kaya'y bumikas ng anumang bahagi sa Quran o di kaya o kayo ng mga sangkatauhan ang gumawa ng anumang gawa, mabuti man ito o masama. Mabuti o masama, datapwat kami ang saksi ng ginagawa ninyo. At walang maikukubli mula sa inyong Panginoon, kahit na ito ay may kasinliit na isang butil sa lupa sa kalangitan. Subhanallah, look at this. Hey, Muslims, listen to this. Bro, sana lahat tayo aware. Bakit gano'n? Alam natin na nakabatid sa atin ng Allah, pero gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Di ba? Hoy bro, umamin kayo. Kayo na mga nanonood, depende sa inyo, anong interpretation. Dito sa Saudi Arabia, minsan pag nagdadrive ako, malapit na yung doon, malapit na yung traffic light na mag-stop. Sabi ni Mrs., mag-stop ka na. Tumimi ka nga, diretso pa rin. Sabi niya, hindi ka na natauhan. Meron akong mga penalty sa traffic light. Bakit natin ginagawa yun? Alam natin bawal, alam natin para sa safety natin. Alam natin pag ginawa mo, may kaltas, babayad ka ng pera. 3,000, kating class, subhanallah.
Ako, naka 500 plus na ako dun sa mga sumobra sa exceed ng speed. Ako naka 3,000 ako. Allahu Akbar. Isang beses, bro? Ano ka, yung... Ang unang beses ko, pangalawa, tulong ko na talaga. Yung bitin the red light na, bitin the red light na pinadaan ako sa mga iskinita, tapos sasabayan mo ito, tapos may pulis pala doon. Tapos sabi ko, walang kamera. wala ka, counterflow. Nag-counterflow ka. Tapos may pulis nandun, Pulis nandun. sa ilalim ng tulay. Kasama ko, di ba sabi mo, dito tayo magdaan palagi? Sabi, So, anong ginawa sa'yo? Kinamerahan? hindi, yung Pinicture. kasama. Ikama, picture. 3,000. Sayang yung 3,000. Kung naipadala mo yung sa kamag-anak mo, magulang mo dun sa Pilipinas, 50,000 yun. Isang buwan, masaya sila. Sabi ng boss ko, Okay, tanong ko, bakit mo ginawa? utos ka na nga mo. Oo, doon ako. Hindi ko ba yun alam na daan dati? Bro. Kaya naman Ang sitwasyon. Dahil tayo, tao lang. Ang tao, marupok, mahina, pabaya, nagkakasala, paulit-ulit na ginagawa. Totoo yan. Pasaway ang tao. Matigas ang ulo ng tao. Ito yung mga nature natin. Kaya kailangan may batas. Kaya kailangan may parusa. Dahil kung wala, hindi maganda. Di ba, bro? Kailangan meron. Okay, so tignan nito Ang kahulugan sa wikang Arabic ng ihsan ay ang kabaliktaran ng mali o kasalanan. Ang taong gumagawa ng kabutihan ay tinatawag siyang muhsin. Anta rajulun muhsin li'annaka taf'alul khairat. O kaya ay mihsan. Ang mabuting mga gawa ay tinatawag na mahasin. Mahasin, mga mabuti, plural. Gayon din naman, ang masasamang mga gawa ay tinatawag na maasi. Mali ang pagsulat dito sa libro. Sabi nito, ano? Masawa. Anong maasin? Walang maasin dyan, bay. Masawa. Ano ba yung word na masawa? Mahilig to mag-asawa siguro ito. Maasiya. O maasi. Okay. Ang ihsan ay nangangahulugan ng kabutihan sa gawa, katapatan, at pagiging makatotohanan. Ang paggamit ng Sharia, nababago ang kahulugan ng ihsan sang-ayon sa paggamit nito. Kapag binanggit kasama ang Islam at Iman, ito ay nangangahulugan ng mabuting pagsunod at isinasalang-alang ang kanyang ginagawa. Samantala ang ihsan ay nangangahulugan ng pagsagawa ang mga gawa na nalalaman niyang batid niya ang Allah, ang kanyang ginagawa ay nangangahulugan din ito ng pagiging masunurin sa kanya. Parang nawala na tayo ng linya. No? Napansin nyo? Okay lang. Sige lang yan. Unawain nyo kasi kayo nasa BTech University. Sa makatwid, sabi, ang kanyang pagsasagawa ng kabutihan ay lalo pa niyang ipinagbubuti. Pumasok ulit tayo sa katotohanan ng ating diskusyon. Ito tama. Ang ihsan ay sa pinakamataas na katayuan ng pagsamba, sapagkat hindi lamang ito ang diwa ng pananampalataya, sa halip ay ito ay kanyang kabuuan. Naintindihan ba ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao? Mga Bisaya, bay. Naunsa ka karot? Asa di ay kabay? Naunsa ra ba na? Nakadiri karon sa amo. Sige lang, bay. Bantay lang ka, ha? Kailan na ba uwi si Duterte? Di na makauli.
Politika yan. Let's forget. AI, marami na ngayon. Ito sa Facebook, marami na ngayong, hindi mo na alam kung grabe, astaghfirullah wa atubu ilayh. Napakalaking panlilin lang ng Facebook, ng Twitter, ng mga lahat tungkol sa social media. Halos, sabihin mo, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo dyan. Fitna bro, pagsubok. Ya Allah, gabayan kami, patawarin. Okay. Ang mga katayuan ng ihsan. Bro, katayuan ng ihsan. Ang ihsan ay nangyayari sa iba't ibang uri ng katayuan. Malapit nang magbel ang oras natin, sayang yung oras natin. Kung babasahin niyan, para tayo nagtutula, magbigay na lang tayo ng mga example ng pagiging mabuti sa paggawa ng ihsan at mga naganap na istorya sa kapanahunan ng mga sahaba. Okay. So, ang ihsan bro, ay nandyan yung takot sa Allah. Dahil ang ibig sabihin ng takwa ay ang taj'ala bainaka wa baina Allah al-wiqaya biimtithali awamiri wa ijtinabu nawahihi. Ang takwa ay ang bigyan mo ang sarili mo at ng iyong Panginoon ng hadlang o isang ano tawag dyan? Pagitan ng iyong Panginoon na doon ka lang sa limitado na gusto ng iyong Panginoon. May boundary. Huwag kang lalagpas. Sabi nga ni Kwan, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Totoo yun, bro? May mga sinusubukan natin na mabuti. O, di ba? So, hindi sa lahat ng paraan. Depende kung anong tinutukoy mo, bro. Depende kung ano ang diskusyon o kung ano yung topic na gusto mong ibigay. So, ngayon, yun yung takot sa Allah na paggawa ng mga kabutihan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ang ihsan, lalo mo siyang pinagbubutihan dahil alam mo na natatakot ka sa kanya. Alam niyo, isa sa pinakamaganda na sabi ni Al-Hasan al-Basri. Sabi ni Hasan al-Basri, alimtu, mga kapatid, 3 aral na pwede ninyong kapulutan nito. Maski ngayong araw lang ito ang ibulsa ninyo sa inyong mga bulsa na natutunan natin ngayong araw. Alimtu anna rizqa Allah alayya lan ya'khudahu ahad fa'atma'annu qalbi. Batid ko at alam ko na ang biyaya sa akin ng Allah ay walang sino mang pwedeng makaagaw dahil ito ay para lang sa akin, kaya ako ay naging panatag sa aking puso. Allahu Akbar. Kapanatagan ng puso, bro. Biyaya sa iyo ng Allah, walang makakakaagaw, ikaw lang ang makakakain kung anong dapat sa iyo. Bakit ka matatakot? Pangalawa, alimtu anna amali lan yaqumahu ahad fa'amiltu bihi. Batid ko na alam ko na ang gawain ko ay walang maaari makakagawa nito. Maski may pumalit sa akin na gumawa, iba pa rin yung paggawa ko. Kaya lalo ko itong pinagbubutihan. At alam ko na ako lang makakagawa nito. Pangatlo, at itong maganda dito na may ugnayan sa ihsan. Alimtu anna Allah muttali'un alayya fa ana istahyaytu an af'ala al-ma'asi. Alimtu anna Allah muttali'un alayya fa astahyaytu wa ana fil ma'siyah. Ma'siyah. Tama yun? Sabi niya, alim ko at batid ko ng Allah ay nakabantay sa akin at alam niya ang nangyayari sa akin. Kaya ako ay nahihiya na gumawa ng kasalanan na may nakabantay at nakatingin sa akin. Bro, pag ikaw ay gumawa ng kasalanan na karumal-dumal na ayaw mong malaman ng kahit sino, mga anak mo, asawa mo, kaibigan mo, lahat ng tao dito sa buong mundo, kung ikaw ay pinapanood, gusto mo yun? Ha? Ano pa kaya ang mga tao na nawalan ng muru'ah, nawalan sila ng hiya, na binibidyo nila ang sarili nila na pinapakita sa madlang tao. Samantala, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamasamang tao
na hindi pwedeng patawarin ng Allah ay ang taong gumagawa ng kasalanan na walang hiya, na alalaong baga parang hayop na kahit sinong nanonood, nakikinig, ginagawa niya. Lantaran. Malaking kasalanan yan. Paano patatawarin ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na nabanggit sa hadith Qudsi, ang isang tao na pinatawad ka na ng kasalanan mo ng Allah, hindi gusto ng Allah na ang kasalanan mo ay gawing lantaran, itago niya ang baho mo at ang anumang ginagawa mo, pero ikaw mismo ito, yung nagsasabi sa kasalanan mo. How do you think that Allah will forgive you when you yourself, you are boasting the one you are doing? At lalo na kung ito yung kasalanan. Diba bro? So, Allahu Akbar. Totoo yan. Ito, may, ano tawag dyan? Camera. Projector ba yan? Akala ko kasi, CCTV camera. Minsan duman ako sa Miss, dagdagan mo naman. Baka pwede ako mahilig kasi ako mag-discount ba? Ay, sir, sorry. May camera, Sabi ko, saan ang camera? Wala, wag ka maniwala dyan. Sir, hindi, totoo yan. Sabi ko, discount lang naman. Sabi niya, nandito na sa system. Natatakot. Bakit? Kasi may camera. Kung bigyan ko na, sige, dagdag, ano lang ako, discount, bigyan kita ng porsyento, tayong nakakaalam. Walang camera. Ayan. Diyan na ngayon papasok yung pagiging totoo mo ngayon. Di ba? Nasa sayo yun. Kaya mga kapatid, wallahi, ang tunay na nakakaalam kung sino matakutin sa Allah, siya ang kanyang sarili at ang Allah. Ikaw, marahil tayo ay nagpapanggap, mutawa, ganito pa yung mo, walang nakakaalam. Maari nakikita mo ang isang taong ordinaryo na hindi nakikita sa kanya ang pagiging matotoo na Muslim, pero siya pala ang matakutin sa Allah. At yan yung mga naganap na mga istorya sa mga kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamamahal niya na kanyang mga kasamahan at mga kaibigan. Katulad ni Julaybib na maliit, na hindi maganda ang itsura, walang pamilya, mahirap. Tapos siya ay marangal sa Allah at sa kanyang sa mga anghel ng Allah. Dahil siya ay nagtataglay ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar ibn al-Khattab, nakita niya sa isang gabi o narinig niya sa isang gabi ang isang ina at ang anak niyang babae at ang trabaho nila ay ang paggawa ng gatas o laban. Sabi ng ina sa kanyang anak, dahil sa gabing yon para bukas ibenta nila, sabi niya, anak, iyang laban na yan, dagdagan mo ng tubig para lalo tayong kumita, madagdagan. Sabi niya, inay, di ba pinagbawal ito ni Amiril Mu'minin na si Umar ibn al-Khattab? Sabi ng nanay niya, wala naman dito si Amiril Mu'minin. Tulog na yun. Hindi nakabantay dito. Samantala si Amiril Mu'minin, isang katangian ng isang magandang leader, alam niya at pinapasukan niya, binabatid niya anong problema ng kanyang pamayanan. Gabi, nagmamasid siya lang. Walang gwardiya, siya lang. Ordinaryong tao. Dahil gusto niya malaman kung anong mga problema ng mga tao. Pero nakita niya yung dalawang mag-ina na nagko-conversation na nasaan. Sabi niya, ina, kung wala si Amiril Mu'minin, nasaan ang Allah? Wallahi, nung narinig yun ni Amiril Mu'minin, umiyak. Kinabukasan, hindi niya makalimutan, isang mahirap na pamilya, sabi niya sa anak niya na si Abdullah, na magiting. Sabi niya, anak ko, gusto kong pakasalan mo ang babaeng ito na dukha, na mahirap, ngunit nagtataglay ng takot sa Allah. Sabi ng Allah sa Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ang tunay na pinakamamahal sa inyo ng Allah ay kung sino ang tunay na pinakamatakutin sa Kanya. Ito yung ihsan, bro. Hindi titignan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ala suwarikum wala ajzamikum wala amwalikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay tinitignan niya, hinuhusgan niya kung ano yung mga kasuotan nyo, anong yaman ninyo, ano yung mga itsura nyo, pangangatawan nyo. Hindi yan. Ang titignan ng Allah kung ano ang tunay na nandito sa busilak ninyong puso at ano yung mga resulta ng inyong ginagawa. Kasi hindi naman pwede na busilak ang puso mo na totoo ka, pero nakaupo ka lang.
wala kang ginagawa sa mga kabutihan. At hindi rin pwede na gumagawa ka lahat ng kabutihan, pero ang puso mo, peke na Tupperware. Mga kapatid, ito ang ihsan na dapat nating itong maging sana ay magkaroon ang bawat isa sa atin. Dahil ito ang pinakamalaking grado ng isang pananampalataya. Nabatid mo ng Allah ay nakabantay sa'yo. Lagi kang may koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Araw at gabi, mayroon kang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung wala tayong pagdhikr at pag-aalaala sa Allah, ang puso natin ay namamatay. Hayatul qulub, dhikrullah. Ang buhay ng ating puso, ang kanyang pagkain ay ang pag-aalaala sa Allah sa pamamagitan ng kaalaman at pag-aaral at pakikinig at pananaliksik ng turo ng ating reliyong Islam sa pagturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang gustong magkaroon ng ihsan? Itaas ang kamay. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Katotohanan, sabi ni Allah, hindi kailanman ang mga tao na nagsigawan ng kabutihan ay ito ay babaliwalain ng Allah. Bro, ano ang ginawa mo kahapon ng isang linggo? Maging totoo ka lang. Hindi yun pawawalain ng Allah. Isusulat niya yun, naka-record na yun, on the record. Huwag ka lang manumbat. Huwag ka lang magsabi na, sana hindi ko tunulungan na lang yun. Sana yung babae na, munti ko na sana siyang makuha, pero sana nakuha ko. Astaghfirullah. Buti na niligtas mo na sarili mo, bro. Tapos nagnanais ka pala na sana. Mafi-faida hada, sana. Tapos minsan sasabihin mo pa, sana maulit muli. Delikado, peligro na ba ang iyong buhay? A'udhu billah. Okay, so mga kapatid, inshallah sa susunod na linggo natapos na natin ang tungkol